Magandang araw mga ka-BRN Stories! Ako nga pala si Miss Hanelet, ang inyong narrator na magdadala sa inyo sa iba't ibang makabagbag damdamin, kapanapanabik, at kakaibang mga kwento dito sa ating channel. Ang bawat istoryang maririnig ninyo ay isinulat ng aming mahusay na manunulat na si Miss Ruby, na nagbibigay buhay sa mga karakter at pangyayaring siguradong tatatak sa inyong puso at isipan. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, inspirasyon, at aral sa buhay, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. Maraming salamat sa inyong suporta at simulan na natin ang ating kwento. Mabilis yung tibok ng puso ni Emmanuel habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang penthouse. Kita niya yung mga ilaw ng syudad, pero sa pagkakataong to, hindi tagumpay yung nararamdaman niya, kundi panganib. Hawak niya ang kanyang cellphone habang binabasa yung huling message na natanggap niya galing sa isang hindi kilalang number. Siguradong sila Falcon yung may gawa nito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung shares ko sa kumpanya. Hindi kalaunan ay pumasok yung kanyang pinagkakatiwalaang security head na si Marcus. Seryoso yung mukha nito, tsaka halatang hindi rin nakatulog sa pagbabantay sa boss niya. Sir, kailangan na nating umalis dito. May nakita kaming mga kotse sa baba na kanina pa paikot-ikot. Hindi na safe yung building na to. Pati ba naman dito sa mismong kondo ko? Marcus, ang daming security dito. Paano nila nalaman yung unit ko? Sir, pera yung kalaban natin. Maraming nababayaran. Yung utos ng board of directors, ilayo muna namin kayo sa publiko habang inaayos yung kaso laban sa mga Falcon. May death threat na rin na dumating sa opisina nyo kaninang hapon. Anong nakalagay sa sulat? Bala, sir. Tsaka litrato nyo habang papasok sa opisina. Alam nilang bawat galaw nyo. Napahilot sa sentido si Emmanuel. Bilang isa sa pinakabatang negosyante sa bansa, sanay siya sa pressure ng negosyo. Pero yung banta sa buhay niya, ibang usapan na. Hindi lang to basta kompetisyon. Gusto siyang burahin sa mundo ng mga kalaban niya. Sa inyo ako balak dalhin. Kung sa hotel, mahahanap din nila ako. Kung sa ibang bansa, baka sa airport pa lang, harangin na ako. Naisip ko na po yan, sir. Meron kayong property sa probinsya. Yung malaking hasyenda na namanan nyo pa sa lolo nyo. Matagal nang hindi nabibisita yun kaya walang mag-iisip na nandun kayo. Sobrang layo nun sa syudad. Yung hasyenda pula. Pero alam ng lahat na sa akin yun. Opo, pero yung plano natin, hindi kayo pupunta dun bilang si Emmanuel Chonggu. Magpapanggap kayong hardinero dun. Kailangan nyo ring magbago ng itsura ng konti para di nila kayo makilala. Magpapanggap akong empleyado sa sarili kong lupa. Mukhang mahirap yan, Marcos. Hindi ako sanay sa gawaing bukid. Sir, ito lang yung paraan para maligaw yung mga paparazzi tsaka yung mga tauhan ni Falcon. Sa laki ng asyenda na yun, madali kayong maitatago. Yung kailangan lang, makisama kayo sa mga tao doon. Sige, kung yan yung kailangan para mabuhay ako, tsaka maayos yung gulo sa kumpanya, gagawin ko. Kailan tayo aalis? Ngayon na po, sir. May nakahandang sasakyan sa basement 3. Hindi yung luxury car nyo yung gagamitin natin kundi yung lumang van para hindi ka pansin-pansin. Kinuha ni Emmanuel yung isang maliit na bag. Naglagay lang siya ng ilang pirasong damit at mahahalagang dokumento. Habang pababa sila sa elevator, hindi niya maiwasang kabahan. Sigurado ko bang walang nakasunod sa atin? Sinigurado ko na po yan, sir. May 3 decoy na sasakyan na umalis na kanina. Para maligaw yung sinumang nagbabantay sa labas. Pagdating sa basement, sumakay sila sa isang puting van na may mga gasgas pa sa gilid. Malayong malayo ito sa mga sports car na nakasanayan ni Emmanuel. Habang umaandar yung sasakyan palabas ng Maynila, nakatingin lang si Emmanuel sa mabilis na nagbabagong paligid. Gaano katagal bago maayos yung gulo sa Manila? Hindi ko pwedeng iwan yung kumpanya ng matagal. Sabi ng mga abogado nyo, kailangan natin ng kahit 1 buwan para makakalap ng sapat na ebidensya laban sa illegal na gawain ng mga Falcon. Sa ngayon, yung priority yung seguridad nyo. 1 buwan? Paano ako tatagal sa probinsya ng 1 buwan na walang ginagawa? Huwag po kayong mag-alala, sir.
Sabi niyo nga, magpapanggap kayong trabador. Maraming trabaho sa asyenda. Baka doon niyo pa mahanap yung katahimikan na matagal niyo nang hinahanap. Sana nga, Marcos. Sana nga. Lumipas yung ilang oras na biyahe. Unti-unti nang nawala yung matatayog na gusali at napalitan ng mga puno tsaka malalawak na sakahan. Habang palayo sila sa syudad, pakiramdam ni Emmanuel ay nababawasan yung bigat sa dibdib. Pero alam niyang pansamantala lang ito. Yung totoong hamon ay kung paano siya mamumuhay bilang isang simpleng tao sa gitna ng panganib na iniwan niya. Anong pangalan yung gagamitin ko doon? Emma na lang, sir, para hindi masyadong formal. Sabihin natin na galing kayo sa kabilang bayan, tsaka naghahanap kayo ng trabaho dahil nawalan kayo ng mapagkakakitaan. Eman, sige, mukhang ayos naman. Sana lang, hindi ako mahalata ng mga taga ron. Basta huwag kayong masyadong magsalita ng Ingles, tsaka huwag niyo ring ipakita na marami kayong alam sa tech. Ayos na yan. Nakatulog si Emmanuel sa gitna ng biyahe dahil sa sobrang pagod at stress. Sa kaniyang panaginip, hinahabol pa rin siya ng mga anino ng kaniyang mga kaaway. Pero sa dulo ng panaginip na yon, may nakikita siyang isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak. Hindi niya alam na yun na pala yung magiging bagong mundo niya sa mga susunod na araw. Nagising siya nang maramdaman niyang huminto yung kotse. Madilim pa sa labas pero ramdam na niya yung sariwang hangin na pumasok sa bintana. Nandito na tayo, sir. Malapit na tayo sa gate ng Hacienda Pula. Ito na talaga to. Wala nang atrasan. Tumingin si Emmanuel sa malaking gate na gawa sa bakal. Dito magsisimula ang kaniyang bagong buhay bilang isang hardinero ng mansyon. Madilim pa yung langit nang tuluyang pumasok yung van sa loob ng malawak na lupain. Hindi makita ni Emmanuel yung kabuuan ng paligid dahil sa dilim. Pero ramdam niya yung lawak ng Hacienda Pula sa haba ng tinahak nilang kalsada bago marating yung pinakasentro nito. Sir, ibababa ko na kayo rito sa malapit sa quarters ng mga tauhan. Hindi pwedeng makita yung van na to sa harap ng main house. Sige, siguraduhin mo lang na wala talagang makakaalam kung nasaan ako. Kahit yung board members, Marcos, wag mong sasabihin yung eksaktong lokasyon ko. Makakaasa kayo, sir. Tatawag ako sa inyo gamit yung burner phone na binigay ko kapag may update na sa kaso. Basta mag-ingat kayo rito. Bumaba si Emmanuel. Bit-bit yung kaniyang bag. Malamig yung hangin sa probinsya. Malayo sa maalinsangang init ng Maynila. Pinanood niyang lumayo yung van ni Marcos hanggang sa mawala yung ingay ng makina nito. Ngayon, mag-isa na lang siya. Naglakad siya papunta sa isang maliit na kubo kung saan sinabi ni Marcos na dun tumutuloy yung mga bagong aplikante. Nakita niya yung isang matandang lalaki na nagwawali sa tapat ng isang bodega. Ito si Mang Teroy, yung head ng maintenance sa hacienda. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mang Teroy? Oo, ako nga. Sino ka naman? Ang aga mo yata ah. Ako po si Eman. Naghahanap po sana ako ng trabaho. Nabanggit po ng kakilala ko na kailangan niya raw ng dagdag na tao rito sa garden. Tinignan ni Mang Teroy si Emmanuel mula ulo hanggang paa. Kahit na nakasuot si Emmanuel ng simpleng t-shirt at maong, halatang hindi siya sanay sa manual labor dahil sa kinis ng kaniyang balat at ayos ng kaniyang tindig. Man, parang hindi mo naman linya yung pagsasaka tsaka paghahardin ah. Ang kinis ng mga kamay mo. Parang hindi pa nakakahawak ng dumi. Galing po kasi ako sa Maynila. Nagtatrabaho po ako sa isang opisina dati pero nagsara na po yung kumpanya. Gusto ko lang po sana ng tahimik na buhay dito sa probinsya. Masipag po ako tsaka mabilis din akong matuto. Mayaman yung pamilyang may-ari nito. Pero mahigpit sila sa mga trabahador. Kailangan dito, matyaga. Marunong ka pa magtanim. Mag-ayos ng mga bulaklak. Handa po akong pag-aralan. Kahit ano pong iuutos nyo, gagawin ko. Sige. Dahil kailangan ko talaga ng katuwang sa pag-aayos ng garden sa likod ng malaking bahay. Tatanggapin kita. Pero huwag kang mag-e-expect ng malaking sahod sa simula ah. At dito ka muna sa quarters matutulog. Maraming salamat po, Mang Teroy. Okay na po sa akin yun. Pinapasok ni Mang Teroy si Emmanuel sa isang maliit na kwarto. May isang papag, isang electric fan, at isang maliit na cabinet.
Para sa isang taong sanay sa king-size bed at air-conditioned room, isang malaking adjustment to para kay Emmanuel. Pero naisip niya yung banta sa buhay niya. Mas mabuti na yung ganito kaysa nakahiga siya sa kalsada ng Maynila. Magpahinga ka muna sandali. Mamayang 7:00, magsisimula na tayo. Ipapakilala kita sa katiwala ng bahay para alam nilang may bago tayong hardinero. Pagkaalis ni Mang Teroy, naupo si Emmanuel sa papag. Kinuha niya yung kanyang lumang cellphone at tinignan yung mga news sites. Wala pa namang balita tungkol sa pagkawala niya, pero alam niyang nagkakagulo na sa boardroom ng kumpanya niya. Kailangan ko tong tiisin. Kapag nakuha ko na yung mga ebidensya laban kay Falcon, babalik ako, tsaka kukunin ko lahat ng sakin. Lumipas yung ilang oras at tinawag siya ni Mang Teroy. Naglakad sila patungo sa likod ng malaking bahay. Yung hasyenda pula ay napapalibutan ng mga taniman ng asukal, pero yung main house ay may malawak na garden na puno ng mga mamahaling halaman tsaka bulaklak. Dito tayo mag-focus, Eman. Itong bahaging to, yung pinakapaboritong tambayan ng anak ng amo natin. Kailangan palaging maayos yung mga rosas tsaka orchids. Sino po ba yung nakatira dito sa main house? Hindi ko pa po sila nakikita. Si Don Ricardo yung may-ari. Pero madalas siyang nasa ibang bansa o nasa Manila para sa negosyo. Yung nandirito lang palagi ay yung anak niyang si Emily. Siya yung dahilan kung bakit kailangan maganda itong garden. Si Emily po. Bakit po siya laging nandito? Malalaman mo rin mamaya. Basta ayusin mo yung pagdidilig. Huwag mong masyadong basahin yung mga dahon. Sa lupa ka lang magbuhos. Habang nagdidilig si Emmanuel, hindi niya maiwasang mamangha sa ganda ng paligid. Malayo to sa ingay ng mga kotse at amoy ng usok. Pero ramdam din niya yung pagod. Hindi pala biro yung maghapon na nakatayo tsaka nagbubuhat ng timba ng tubig. Ganito pala yung pakiramdam ng totoong pagtatrabaho. Nakakapagod, pero parang nakakagaan ng loob. Biglang tumunog ang kanyang burner phone. Palihim siyang pumunta sa likod ng isang malaking puno para sagutin ito. Hello Marcos, may balita ba? Sir, nagpadala na ng mga tauhan si Falcon sa lahat ng properties niyo sa labas ng Manila. Mabuti na lang hindi nila alam tong hasyenda pula. Pero mag-ingat pa rin kayo. May mga kumakalat na balita na nawawala kayo. Baka magpadala na rin sila ng mga private investigator. Sige, salamat sa info. Dito muna ako. Mukhang safe naman ako rito sa ngayon. Nag-uumpisa na ako magtrabaho bilang hardinero. Hardinero, sir? Sigurado po kayo? Wala akong choice, Marcos. Ito lang yung paraan para hindi ako mapansin. Sige na, baka may makakita sa akin na gumagamit ng phone. Pagbalik niya sa garden, nakita niya si Mang Teroy na may kausap na isang babaeng naka-wheelchair. Mula sa malayo, napansin ni Emmanuel yung amo ng kanyang buhok at yung simple pero magandang suot nito. Man! Halika rito! Ipapakilala kita kay Ma'am Emily. Lumapit si Emmanuel ng may halong kaba. Pinunasan muna niya yung kanyang pawis gamit yung bimpo na nakasabit sa kanyang balikat. Ma'am Emily, ito po si Eman. Bagong katulong ko rito sa garden. Galing siyang Manila kaya medyo naninibago pa. Tumingin si Emily kay Emmanuel. May lungkot sa mga mata nito pero nakuha pa rin niyang ngumiti ng bahagya. Magandang umaga, Eman. Salamat sa pagtulong kay Mang Teroy. Medyo marami talagang kailangan gawin dito simula nung umalis yung dating kasama niya. Magandang umaga rin po, ma'am. Gagawin ko po lahat para mapaganda palalo itong garden niyo. Huwag mo na ako tawagin, ma'am. Emily na lang. Total, mukhang magkasing edad lang naman tayo. Nako, ma'am. Hindi po pwede yon. Amo po kayo rito. Ayos lang po, Mang Teroy. Mas gusto ko yung normal lang. Sige na, iwan ko na muna kayo rito. Eman, pakidilig ang mabuti mga sunflower sa gilid. Yun yung mga paborito ko. Opo, Emily. Masusunod po. Habang pabalik si Emily sa loob ng bahay, gamit ang kanyang wheelchair, hindi maalis ni Emmanuel yung tingin sa kanya. May kung anong misteryo sa babaeng yun na gusto niyang malaman. Mabait yang si Emily. Sayang lang at hindi na siya nakakalakad dahil sa polio nung bata pa siya. Kaya dito lang siya sa bahay palagi. Walang kaibigan, tsaka bihirang lumabas ng gate. Kaya pala, parang ang lungkot niya tignan.
Kaya ayusin natin tong garden. Ito lang yung nagpapasaya sa kanya. Tumango si Emmanuel at bumalik sa pagtatrabaho. Sa isip niya, hindi lang pala siya yung may tinatago o tinatakasan. Siya, tumatakas sa mga kalaban. Habang si Emily naman, parang bilanggo sa sarili niyang tahanan dahil sa kanyang kalagayan. Sa puntong yun, naramdaman ni Emma na baka hindi lang pagtatago yung misyon niya rito sa hasyenda. Lumipas yung unang linggo ni Eman sa hasyenda pula. Unti-unti na siyang nasasanay sa hapdi ng araw sa kaniyang balat at sakal yun na nagsisimulang tumubo sa kanyang mga palad. Tuwing umaga, bago pa sumikat yung araw, gising na siya para mag-igib ng tubig at ihanda yung mga gagamitin sa garden. Isang umaga, habang nagbubungkal siya ng lupa malapit sa veranda, nakita niyang lumabas si Emily. Ang aga mo yata ngayon, Eman. Nakikita kita mula sa bintana ko. Kanina ka pa dyan ah. Oo, Emily. Mas maganda kasing magbungkal habang malambot pa yung lupa dahil sa hamog. At saka sabi ni Mang Teroy, kailangan nang mailipat ang mga bagong punla na rosas. Salamat nga pala sa ginawa mo dun sa mga sunflower nung nakaraang araw. Parang mas sumigla sila nung ikaw na yung nag-aalaga. Wala yun. Siguro dahil kinakausap ko sila habang nagdidilig ako. Sabi kasi ng nanay ko dati, nakakarinig daw yung mga halaman. Natawa ng bahagya si Emily. Yun yung unang beses na nakita ni Emma na tumawa yung dalaga. Simple lang ito, pero parang nagliwanag yung paligid ng garden dahil sa tawa na yon. Talaga? Akala ko kasi ako lang yung gumagawa nun. Minsan kasi, kapag sobrang tahimik dito sa bahay, kinakausap ko na rin yung mga bulaklak. Sila lang kasi yung nakakasama ko rito. Bakit? Wala po ba kayong mga bisita rito? O kaya mga kaibigan na pumupunta? Wala eh. Mula nung tumigil ako sa pag-aaral dahil sa sakit ko, nawala na rin ako ng koneksyon sa mga dati kong kakilala. At saka, mahirap din kasing lumabas-labas. Nakakapagod para sa mga tao na itulak ako o di kaya ibuhatin. Hindi naman siguro nakakapagod yun kung kaibigan ka talaga nila. Kung gusto mo, tuwing umaga o hapon, pwede kitang ipasyal dito sa paligid ng hasyenda. Malawak to. Siguradong marami pang magagandang pwesto rito na hindi mo pa nakikita. Gusto ko sana, pero bawal kasi akong lumayo sa bahay, sabi ni Papa. Baka raw, mapano ako o kaya mahulog sa wheelchair. Andito naman ako. Hindi kita pababayaan. At saka, hardinero mo ako, di ba? Kasama sa trabaho ko na siguraduhing masaya yung may-ari ng garden. Nakakatawa ka, Eman. Hindi ka mukhang hardinero kung magsalita. Minsan, parang mas formal ka pa sa mga abogado ni Papa. Bahagyang natigilan si Eman. Kailangan niyang mag-ingat. Masyado siyang nasasanay na kausap yung mga tao sa corporate world. Kaya nakakalimutan niyang dapat simple lang yung pananalita niya. Mahilig lang po akong magbasa ng mga lumang libro na nakikita ko sa tambakan. Kaya siguro ganito ako magsalita. Ganun ba? Mabuti ka pa. Nakakapagbasa ka. Ako, puro libro na lang din yung kaharap ko buong araw. Pero iba pa rin yung nakakaalis ka. Simula bukas, hihingi ako ng permiso kay Mang Teroy. Dadaling kita dun sa may bati sa dulo ng garden. May mga ligaw na orchids dun na siguradong magugustuhan mo. Sige, aasahan ko yan ha. Huwag kang mapapagod sa akin. Kahit kailan, hindi ako mapapagod na samahan ka, Emily. Nang umalis si Emily, bumalik si Eman sa pagtatrabaho na may ngiti sa mga labi. Nakakalimutan niya pansamantala yung gulo sa Manila tuwing kausap niya ang dalaga. Pero sa kabilang banda, alam niyang mas malaking gulo yung mangyayari kapag nalaman ni Emily yung totoo niyang pagkatao. Sa ngayon, kontento na muna siya sa pagiging Eman na hardinero nila. Lumipas yung ilang araw at naging totoo si Eman sa kaniyang pangako. Pagkatapos ng kanyang mga mabibigat na gawain sa umaga, agad siyang pumupunta sa veranda para sunduin si Emily. Noong una ay nag-aalinlangan pa yung mga kasimbahay, pero dahil nakikita nilang masaya ang dalaga, hinayaan na rin nila ang bagong hardinero. Isang hapon, itinulak ni Eman yung wheelchair ni Emily papunta sa dulo ng hasyenda kung saan matatagpuan ang isang malaking puno ng nara na napapalibutan ng mga makukulay na halamang gubat. Eman,
Dahan-dahan lang sa lubak. Baka tumilapon ako rito. Huwag kang mag-alala, Emily. Hawak ko ng mahigpit yung handles. Safe ka sa akin. Tignan mo, malapit na tayo. Wow! Ang ganda nga rito. Ngayon lang ako nakarating sa parteng to ng hasyenda. Akala ko hanggang dun lang sa fountain yung garden natin. Marami pang magagandang sulok tong lupain nyo na hindi mo pa napupuntahan. Sayang naman kung sa loob ka lang ng kwarto mo palagi. Itinigil ni Eman yung wheelchair sa ilalim ng malilim na puno. Umupo siya sa damuhan, sa mismong tapat ng babae. Bakit mo ba to ginagawa, Eman? Ibig kong sabihin, trabahador ka lang naman dito. Hindi mo naman kailangan maging tour guide ko. Gusto ko lang na may makausap ka. At saka, masarap din sa pakiramdam na nakakatulong ako sa iba. Sa Manila kasi, puro trabaho tsaka unahan lang yung alam ng mga tao. Ano ba talagang buhay mo sa Manila? Sabi ni Mang Teroy, galing ka raw sa opisina? Bakit ka nauwi rito sa probinsya? Bahagyang napayuko si Eman. Kailangan niyang mag-imbento ng kwento na malapit sa katotohanan pero hindi magbubunyag ng sikreto niya. Mahirap yung buhay sa syudad, Emily. Akala mo kapag nasa opisina ka, maayos na lahat. Pero maraming inggitan, maraming saksakan sa likod. May mga taong handang manira ng buhay para lang sa pwesto. Napagod ako sa ganung sistema, kaya may nabuti kong lumayo muna. Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo. Pero alam mo, kahit mayaman ka pa siguro sa Manila, mas pipiliin mo pa rin yung tahimik na buhay, di ba? Napangiti ng mapait si Eman sa narinig. Kung alam lang ni Emily na mayaman nga siya na tumakas sa gulo. Siguro nga. Pero ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makalakad uli, ano yung unang gagawin mo? Siguro, tatakbo ako hanggang sa mapagod ako. Gusto kong pumunta sa mga lugar na hindi abot ng wheelchair ko. Pero malabo na yun, Eman. Sabi ng mga doktor, kailangan ko na lang tanggapin na ganito na ako habang buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa panahon ngayon, marami ng technology tsaka mga bagong treatment. Malay mo, balang araw, matupad yan. Salamat, Eman. Alam mo, ikaw lang yung kaisa-isang tao na hindi tumingin sa akin ng may awa. Yung iba kasi, kapag nakita nila akong nakaupo rito, parang gusto nilang umiyak para sa akin. Pero ikaw, kinakausap mo ako na parang normal na tao lang. Kasi normal ka naman talaga para sa akin. Yung kapansanan, nasa isip lang ng mga taong makikitid yung utak. Para sa akin, Emily, isa kang matalinong babae na may magandang puso. Namula yung mga pisngi ni Emily sa sinabi ni Eman. Iniwas niya yung tingin at tumingin na lang sa mga ibon na nagliliparan. Bolero ka rin pala, no? Saan mo natutunan yung mga ganyang salita? Hindi yun bola, no? Totoo yun. Alam mo, sa maikling panahon na nandito ako, mas nakilala ko yung sarili ko dahil sa'yo. Eman, pwede ba tayong bumalik dito bukas? Gusto ko pang makita yung mga bulaklak sa may batis na sinasabi mo. Kahit araw-araw pa natin ikutin tong hasyenda, gagawin ko para sa'yo. Habang pabalik sila sa main house, ramdam ni Eman yung unti-unting pagbabago sa kaniyang nararamdaman. Yung misyon niya ay magtago para sa kanyang kaligtasan, pero para bang may iba ng dahilan kung bakit ayaw na niyang umalis. Kahit na ganun, alam niyang may nagbabantay pa rin sa kanya sa labas. Pagdating nila sa tapat ng pinto, nakita ni Eman yung isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Kinabahan siya. Emily, pumasok ka na sa loob. May kailangan lang akong tignan sa labas. Sige, Eman. Salamat sa hapon na to, ha. See you tomorrow. Pagkaalis ni Emily, agad nagtago si Eman sa gilid ng mga halaman at sinilip yung kotse. Hindi ito tauhan ni Falcon, kundi si Marcus na nakasuot ng disguise. Agad niyang nilapitan ito. Marcus, anong ginagawa mo rito? Delikado tong ginagawa mo. Sir, pasensya na pero kailangan niyo tong malaman. Yung mga Falcon, nagsisimula ng magtanong-tanong sa mga karatig bayan. May nakakita raw sa kotse natin ng gabi ng pag-alis niyo. Sigurado ka bang hindi ka nasundan? Sigurado po ako, pero kailangan niyo nang mag-ingat. At saka, may update na sa audit ng kumpanya. Malapit na nating mapatunayan yung pagnanakaw nila. Bilisan niyo yung pag-aayos, Marcos. Ayoko nang magtago ng matagal.
Pero ayoko ring iwan yung hasyenda na hindi paligtas lahat. Sir, mukhang nag-e-enjoy na kayo rito ah. Sino yung babaeng kasama niyo kanina? Si Emily. Anak siya ng may-ari. Siya yung kaisa-isang dahilan kung bakit hindi ako nabuburyo dito. Mag-ingat kayo, sir. Mahirap nang masangkot sa ganyan habang nasa gitna tayo ng gulo. Aalis na ako bago pa may makapansin. Naiwang nakatayo si Eman habang pinapanood ang pag-alis ni Marcos. Sa isang banda, natutuwa siyang malapit na matapos yung gulo. Pero sa kabilang banda, natatakot siyang sa oras na matapos to, kailangan na niyang sabihin yung totoo kay Emily. Paano tatanggapin ng dalaga na yung taong pinagkakatiwalaan niya ay nagsinungaling tungkol sa tunay nitong pagkatao? Lumipas yung mga linggo at naging bahagi na ng sistema ni Eman ang pag-aalaga kay Emily. Hindi na lang ito basta trabaho para sa kanya. Ito na yung pinakamasayang parte ng araw niya. Tuwing hapon, pagkatapos niyang maglinis ng mga pasulput-sulput na damo sa garden, agad siyang nagpapalit ng malinis na t-shirt para sunduin ang dalaga. Isang hapon, dinala ni Eman si Emily sa isang bahagi ng hasyenda na medyo mataas ang pwesto. Mula doon, tanaw na tanaw ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Dahan-dahan, Emily. Medyo paakyat tong daan pero sulit yung view dito. Eman, baka mapagod ka na niyan. Ang bigat ko kaya, pati tong wheelchair ko. Sus, parang wala lang to sa akin. Mas mabigat pa nga yung mga sako ng pataba na binubuhat ko tuwing umaga kaysa sa'yo. Nambola ka na naman. Pero, salamat ha. Simula nang dumating ka rito, parang naging makulay ulit yung paligid ko. Dati kasi, bintana lang yung kaharap ko buong araw. Itinigil ni Eman ang wheelchair sa tapat ng isang malaking puno ng kabalyero. Naupo siya sa damuhan na tabi ni Emily habang pinagmamasdan ang kulay orange na langit. Alam mo, Emily, sa Manila, hindi ko nakikita yung ganito kagandang sunset. Doon kasi, purong matataas na building lang yung nakikita ko. Yung makikita mo lang, usok tsaka ilaw ng mga kotse. Bakit mo ba iniwan yung Maynila, Eman? Sabi mo pagod ka na, pero hindi ba mahirap iwan yung buhay na nakasanayan mo doon? Mahirap sa simula, pero nang mapunta ako rito tsaka makilala kita, narealize ko na mas marami palang mahalagang bagay kaysa sa pera tsaka posisyon. Hugot ba yan? Pero seryoso, Eman. Minsan pakiramdam ko, hindi ka talaga hardinero. May mga kilos ka na parang, parang nakapag-aral ka sa mamahaling school. Bahagyang kinabahan si Eman. Masyado na yata siyang nagiging komportable. Siguro dahil mahilig lang talaga akong manood ng mga pelikula. Tsaka magbasa. Gaya nung sinabi ko sa'yo, kailangan nating iangat yung sarili natin kahit ano pang trabaho natin. Sabagay. Alam mo, Eman, minsan naiisip ko kung wala tong sakit ko. Siguro nasa Manila rin ako ngayon. Siguro nagtatrabaho ko sa isang malaking kumpanya, gaya mo dati. Kaya mo pa rin namang gawin yun, Emily. Hindi naman hadlang yung sakit mo para hindi maging matagumpay. Sinasabi mo lang yan kasi gusto mo akong pasayahin. Pero sa totoo lang, sino namang tatanggap sa akin sa labas ni hindi nga ako makatayo sa sarili kong mga paa? Hinawakan ni Eman yung kamay ni Emily, isang bagay na hindi niya inaasahang gagawin niya. Pero kusa itong nangyari. Napatingin si Emily sa kanilang mga kamay. Huwag mong hamakin ang sarili mo. Ang galing mo kayong mag-analyze sa mga libro. At saka, ang lakas ng loob mo. Kung ako yung nasa kalagayan mo, baka sumuko na ako agad. Pero ikaw, nakangiti ka pa rin. Eman, salamat ha. Ikaw lang yung nakakaintindi sa akin ng ganito. Nagkatinginan silang dalawa. Ramdam ni Eman yung malakas na tibok ng kaniyang puso. May kung anong kislap sa mga mata ni Emily na nagsasabing higit pa sa pagkakaibigan yung nararamdaman nito. Akma sanang magsasalita si Eman nang biglang umihip yung malakas na hangin. Dahilan para mapuwing ang dalaga. Aray! Ang hapdi ng mata ko! Napuwing yata ako! Sandali lang. Huwag mong kukuskusin. Lalong mamumula yan. Akin na. Hihipan ko. Lumapit si Eman sa mukha ni Emily. Sobrang lapit nila sa isa't isa na halos maramdaman na nila yung hininga ng bawat isa. Maingat na hinipan ni Eman ang mata ni Emily. Sa sandaling yun, parang tumigil yung mundo para sa kanila. Okay na ba? Masakit pa rin?
Hindi na. Salamat, Eman. Mabilis na umiwas ng tingin si Emily habang namumula ang mga pisngi. Si Emma naman ay parabang natuod sa pwesto niya. Gusto na sana niyang umamin na mahal na niya ang dalaga, pero naisip niya yung kanyang sitwasyon. Paano kung bukas makalawa? Kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Paano si Emily? Gabi na, Eman. Baka hinahanap na ako ni Manang Celia sa loob. Tara na. Sige. Pero, Emily, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Alam ko yun, Eman. Nararamdaman ko. Habang itinutulak ni Eman yung wheelchair pabalik sa main house, tahimik lang silang dalawa. Yung katahimikang yun ay hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi pa nila kayang bitawan. Pagdating nila sa pinto, nagpaalam na si Eman. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang maliit na kwarto, kinuha niya ang kanyang burner phone at nakita ang text mula kay Marcos. Sir, may magandang balita. Nahanap na namin yung dummy accounts ni Falcon. Konting tulak na lang, mapapabagsak na natin sila. Baka sa susunod na linggo, pwede na kayong bumalik. Napatigil si Eman sa paglalakad. Dati-rati, ito yung balitang pinakahinihintay niya. Pero ngayon, imbes na matuwa, nakaramdam siya ng lungkot. Yung tagumpay sa negosyo niya ay nangangahulugan ng pag-iwan sa hasyenda at pag-iwan kay Emily. Paano ko sasabihin sa iyo ang totoo, Emily? Paano ko sasabihin na yung hardinerong kasama mo ay yung lalaking nasa balita? Naupo si Eman sa kanyang papag at napahawak sa kanyang mukha. Gusto niyang ayusin ang gulo sa Manila, pero ayaw niyang mawala ang katahimikang nahanap niya sa piling ni Emily. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mas mahalaga ang isang tao kesa sa kanyang mga ari-arian. Kinabukasan, maagang nagising si Eman pero hindi muna siya dumiretso sa garden. Naupo muna siya sa gilid ng kanyang papag habang iniisip ang message ni Marcos kagabi. Malapit na siyang bumalik sa dati niyang mundo, pero mas lalong lumalalim ang ugnayan nila ni Emily. Tuwing nakikita niya ang ngiti ng dalaga, parang ayaw na niyang bumalik sa magulong buhay sa syudad. Pagdating niya sa garden, nakita niya si Emily na nandoon na pala sa veranda. Nakatingin ito sa malayo na parang may malalim din na iniisip. Ang aga mo yata ngayon, Emily. Hindi ka pa ba nag-aalmusal? Hinihintay kita, Eman. Sabi kasi naman ng Celia, parang matagal ka raw lumabas sa quarters mo kanina. Akala ko kung napano ka na. Wala yun. May inisip lang ako tungkol sa pamilya ko sa Manila. Pero eto na ako. Handa nang magtrabaho. Eman, halika rito. Huwag mo muna asikasuhin yung mga rosas. Gusto kita makausap. Lumapit si Eman at naupo sa baitang ng hagdan sa tapat ni Emily. Ano yun? Mukhang seryoso tayo ngayon ah. Kagabi kasi, napanaginipan ko na bigla ka nalang daw nawala. Tapos pagising ko, sobrang kinabahan ako. Parang totoo kasi yung naramdaman ko sa panaginip na yun. Bahagyang natigilan si Eman. Parang tinatamaan siya sa sinasabi ng dalaga. Panaginip lang yun, Emily. Bakit naman ako biglang aalis? Dito na nga yung buhay ko ngayon. Kasi alam ko namang hindi ka habang buhay na magiging hardinero rito. Matalino kang tao, Eman. Nararamdaman ko na may mas malaking mundo na naghihintay sa'yo sa labas ng hasyenda na to. Kahit nasan pa ako, hindi kita makakalimutan. At saka, sino namang magtutulak sa'yo papunta sa dulo ng hasyenda kung wala ako rito? Totoo ba yan? Kasi alam mo, ikaw lang yung kaisa-isang tao na nagparamdam sa akin na hindi ako pabigat. Na kahit nakaupo lang ako rito, may silbi pa rin ako. Emily, tignan mo ako. Sobra-sobrang silbi mo. Ikaw yung nagturo sa akin na maging kontento sa kung anong meron ako. Sa Manila, kahit bilyon-bilyong pera ng mga tao nandoon, hindi sila kasing sayo mo. Ngumiti si Emily, pero may bahid ng lungkot. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Eman. Gusto niyang bigyan ng espesyal na alaala ang dalaga bago pa man dumating ang araw ng pag-alis niya. Gusto mo bang pumunta tayo sa burol sa kabilang panig? Doon sa may mga sunflowers na kakatanim lang natin nung nakaraang buwan? Sabi ni Mang Teroy, namumukadkad na raw yung mga yon. Pwede ba tayo doon? Medyo malayo na yun ah. Baka pagod ka na. Para sa'yo, hindi ako mapapagod. Tara na. Inalalaya ni Eman si Emily at nagsimulang maglakad. Habang binabaybay nila ang daan,
Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap nila. Alam mo, kung nakakalakad lang ako, gusto kong maging isang botanist. Gusto kong mag-aral ng iba't ibang klase ng halaman sa buong mundo. Hindi mo naman kailangan maglakad para gawin yun. Pwede kang magsulat. Pwede kang mag-aral online. Tutulungan kita. Talaga? Tutulungan mo ako? Oo naman. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Tutulungan kitang makuha yung mga resources na kailangan mo. Salamat, Eman. Minsan pakiramdam ko, ikaw yung guardian angel ko na ipinadala rito para gisingin yung puso ko. Napatigil si Eman sa paglalakad at lumapit sa harap ni Emily. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalaga. Emily, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong gustong aminin pero nahihiya lang ako. Ano yun, Eman? Nung una akong pumunta rito, akala ko magtatago lang ako. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog yung loob ko sa'yo. Emily, gusto kita. Higit pa sa isang kaibigan. Nabigla si Emily sa narinig. Hindi siya nakapagsalita agad. Yung mga mata niya ay unti-unting nangilid ang luha. Eman, totoo ba yan? Baka naaawa ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. Hinding-hindi ako magsisinungaling tungkol sa nararamdaman ko. Hindi to awa. Paghanga to sa katatagan mo. At pagmamahal to sa kung sino ka talaga. Gusto rin kita, Eman. Matagal na. Pero natatakot lang ako kasi baka isang araw ma-realize mo na hindi ako sapat para sa'yo kasi ganito yung kalagayan ko. Sapat ka, Emily. Higit ka pa sa sapat. At kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan sa ere. Niyakap ni Eman si Emily habang nakaupo ito sa wheelchair. Ramdam nila ang init ng bawat isa sa gitna ng malawak na taniman. Sa sandaling yon, wala silang iniisip na problema sa kumpanya o kapansanan. Sila lang dalawa. Pero sa di kalayuan, may isang itim na van na nakaparada sa gilid ng highway na sakop pa rin ng hasyenda. Sa loob nun, may isang lalaking gumagamit ng binocular at nakatutok kay Eman. Boss, nahanap na namin siya. Mukhang nagpapanggap na trabahador dito sa hasyenda pula at may kasama siyang babaeng naka-wheelchair. Magaling. Huwag niyo muna siyang gagalawin. Hintayin yung hudyat ko. Gusto ko, sa harap mismo ng babaeng yan, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Emmanuel Chongo. Hindi alam ni Emma na habang masaya siya sa piling ni Emily, unti-unti nang lumalapit ang panganib na tinatakasan niya. Yung katahimikan ng hasyenda ay malapit nang mabulabog ng mga taong gustong sumira sa buhay niya. Emily, pangako, gagawin ko lahat para maging masaya ka, kahit ano pa yung mangyari sa hinaharap. Naniniwala ako sa'yo, Eman. Sa'yo lang ako nagtiwala ng ganito. Habang pabalik sila sa bahay, magkahawak kamay sila. Pero sa bawat hakbang ni Eman, ramdam niya ang bigat ng sikretong daladala niya. Alam niyang kailangan na niyang mag-ingat. Lalo, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin kay Emily na ngayon ay naging pinakamahalagang tao na sa buhay niya. Yung sumunod na mga araw ay para bang isang magandang panaginip para kay Eman at pati kay Emily. Kahit hindi pa sila formal na mag-on, malinaw sa bawat galaw tsaka tingin nila na mahal nila ang isa't isa. Tuwing umaga, bago magsimula si Eman sa pagtatrabaho, dinadalhan siya ni Emily ng kape sa garden. Oh, Eman, mainit pa yan. Magpahinga ka muna. Kanina ka pa dyan sa ilalim ng araw eh. Salamat, Emily. Alam mo, ito yung pinakamasarap na parte ng umaga ko. Yung makita kang nakangiti habang dala itong kape. Naku, nambola ka na naman. Pero seryoso, kamusta yung mga bagong tanim nating orchids sa likod? Nabuhay ba sila? Oo, ang ganda na nila. Sa tingin ko, dahil yun sa tulong mo ng isang araw, nung tinuro mo kung paano ang tamang pagpapataba. Mas marami ka pang ang alam kaysa sa akin eh. Sabi ko naman sa'yo, mahilig ako magbasa ng mga gardening books. Kung makakalakad lang ako, baka ako na mismong gumagawa niyan sa tabi mo. Hinawakan ni Eman ang kamay ni Emily at marahang pinisil ito. Kahit hindi ka makalakad, sapat na sa akin na nandyan ka sa tabi ko. Alam mo, Emily, nung nasa Maynila ako, akala ko yung kaligayahan nasa laki ng kinikita ko o sa dami ng taong sumusunod sa akin.
Pero nung makilala kita, na-realize ko na mas masaya pala yung simpleng buhay na kasama yung taong mahal ko. Man, minsan, natatakot ako. Paano kung bigla ka nalang bawiin ng tadhana sa akin? Paano kung dumating yung araw na kailangan mong bumalik sa buhay na kinalakihan mo? Bahagyang natigilan si Eman. Yun ang katotohanang iniiwasan niyang harapin. Emily, kahit nasan man ako, hindi kita bibitawan. Hahanap ako ng paraan para palagi tayong magkasama. Pangako yan. Sana nga, kasi ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan at higit pa doon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Eman si Mang Teroy na papalapit sa kanila. Mukhang may dalang balita yung matanda at medyo seryoso ang mukha nito. Eman, pasensya na sa istorbo, pero may mga taong naghahanap sa'yo sa may gate. Sabi nila, mga dating katrabaho mo raw sila sa Maynila. Biglang kinabahan si Eman. Imposibleng mga tauhan ngayon dahil alam ni Marcos na hindi dapat sila pumupunta rito nang walang pasabi. Sino raw po sila, Mang Teroy? Hindi sila nagpakilala eh. Pero mga nakabarong sila tsaka mukhang galing sa malaking kumpanya. Sabi ko tinatapos mo lang yung ginagawa mo rito. May problema ba, Eman? Sino yung mga yun? Wala to, Emily. Baka mga dati lang nakasama sa trabaho na gustong mag-alok ng racket. Sige na, pumasok ka na sa loob. Mang Teroy, pakihatid po si Emily sa loob. Ako na yung kakausap sa kanila. Mag-iingat ka, Eman, ha? Bumalik ka agad dito. Tumanggo si Eman at mabilis na naglakad patungo sa gilid ng hasyenda. Malayo sa main house para hindi marinig ni Emily ang pag-uusap. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, nakita niyang isang itim na SUV. Bumabang isang lalaki na pamilyar sa kanya. Ito ang kanang kamay ni Falcon, si Mr. Torres. Aba, yung negosyanteng si Emmanuel Chongo, nagpapanggap na hardinero? Napakagaling na disguise, sir. Halos hindi ka namin nakilala kung hindi lang kami nag-imbestiga ng mabuti. Paano niyo ako nahanap? Anong kailangan niyo? Huwag ka nang magtanong kung paano. Yung mahalaga, alam na namin kung nasan ka. At alam din namin yung tungkol sa babaeng nasa wheelchair. Mukhang naging malapit na kayo ah. Huwag niyo siyang idadamay dito. Wala siyang kinalaman sa negosyo natin. Ako yung kailangan niyo, di ba? Handa ako makipag-usap. Huwag niyo lang silang sasaktan. Kalma lang, Mr. Chongo. Di ba kami gagawa ng masama ngayon? Pinapaalalahanan lang kita. May 3 araw ka na lang para pirmahan yung transfer of shares. Kung hindi, baka pati ng asyendang to. Maging sementeryo din. Subukan niyo lang, Torres. Hindi niyo kilala kung sinong kinakalaban niyo. Akala niyo ba nagtatago lang ako rito? Marami na kaming ebidensya laban sa inyo. Tignan natin kung sino ang unang susuko. Sige, mag-enjoy ka muna sa huling mga araw mo. Bilang hardinero. Umalis ang sasakyan at naiwan si Eman na nanginginig sa galit at takot. Agad niyang kinuha ang kanyang burner phone at tinawagan si Marcos. Marcos, nahanap nila ako. Nandito si Torres kanina lang. Kailangan na natin kumilos bago pa nila saktan si Emily at ang mga tao rito. Ano? Paano nila nalaman? Sige sir, huwag kayong mag-alala. Nakahanda na yung mga pulis at yung NBI. Bukas na bukas din, ilalabas na natin lahat ng warrant of arrest laban sa mga Falcon. Kailangan nyo lang manatiling safe dyan ng isa pang gabi. Marcos, siguraduhin mong walang mangyayaring masama rito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nadamay si Emily. Pagbalik ni Eman sa bahay, pilit niyang itinago ang kaniyang kaba. Nakita niya si Emily sa veranda na naghihintay sa kaniya. Eman, ba't ang putla mo? Anong sinabi ng mga naghahanap sa'yo? Wala yun. May mga hindi lang kami napagkasunduan tungkol sa dati kong trabaho. Pero ayos ng lahat, Emily. Huwag mo nang isipin yun. Sigurado ka? Parang ang lalim ng iniisip mo eh. Lumapit si Eman at niyakap si Emily. Isang yakap na parabang ayaw na niyang kumawala dahil sa takot na baka ito na yung huling pagkakataon na magkasama sila nang walang iniisip na panganib. Basta tandaan mo, Emily. Mahal na mahal kita. Kahit na anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Balang araw, maiintindihan mo rin lahat. Bakit
Parang nagpapaalam ka, Eman. Natatakot ako sa tono mo. Hindi ako nagpapaalam. Sinasabi ko lang yung totoo. Tara na sa loob. Medyo lumalamig na yung hangin. Sa gabing yon, hindi nakatulog si Eman. Nakabantay siya sa may bintana ng kanyang quarters. Hawak ang isang matalas na bolo. Alam niyang malapit na ang katapusan ng pagtatago niya. Pero yung mas ikinakatakot niya ay kung paano niya ipapaliwanag kay Emily ang lahat kapag nalaman na nito na ang simpleng hardinero ay isa palang negosyante na nanganganib ang buhay. Kinabukasan, naging balisa si Eman. Alam niyang anumang oras pwedeng sumabog ang sitwasyon. Habang nagdidilig siya sa garden, panay ang tingin niya sa paligid. Hindi niya magawang ngumiti gaya ng dati dahil ang isip niya ay nasa mga tauhan ni Falcon na pwedeng sumalakay sa hasyenda. Lumabas si Emily sa veranda, bitbit ang kanyang paboritong libro. Napansin niya agad na hindi mapakali ang kaibigan niya. Eman, kanina ka pa pabalik-balik dyan sa may gate. May inaantay ka ba? Parang hindi mo pa nadidiligan yung mga orchids sa kabilang side. Pasensya na Emily. May tinitignan lang ako sa bakod. Baka kasi may mga nakakalusot na ligaw na hayop. Mahirap na. Baka masira yung mga halaman mo. Halika muna rito sa tabi ko. May babasahin sana akong tula para sa'yo pero mukhang malayo yung lipad ng isip mo eh. Lumapit si Eman at umupo sa tabi ng wheelchair ni Emily. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at hinawakan ito ng mahigpit. Sorry Emily. Marami lang talaga akong iniisip nitong mga huling araw. Alam mo naman, minsan mahirap iwanan yung mga multo ng nakaraan. Tungkol ba ito dun sa mga lalaking pumunta rito kahapon? Eman, kung may gulo ka man na kinasasangkutan, sabihin mo sa akin. Baka makatulong si Papa. Marami siyang kakilala. Huwag na, Emily. Ayoko madamay kayo rito. Ayos ng lahat. Inaayos na ng mga kaibigan ko sa Manila yung problema. Konting tiis na lang. Natatakot ako para sa'yo. Mula nang dumating sila, parang naging ibang tao ka na. Nawala yung ngiti mo na dati-rate, nakikita ko tuwing umaga. Hindi ako magbabago para sa'yo, Emily. Mahal kita, at yun ang totoo. Kahit anong mangyari ngayong araw o sa susunod, tandaan mo na ginagawa ko lahat para protektahan ka. Biglang tumunog ang phone ni Eman. Isang tawag mula kay Marcos. Sandali lang, Emily. Sasagutin ko lang to. Lumayo ng kaunti si Eman para hindi marinig ni Emily ang usapan. Hello, Marcos. Anong balita? Sir, nakakuha na kami ng go signal mula sa mga otoridad. Ngayong hapon na yung raid sa main office ng mga Falcon. Pero may masamang balita. May mga tauhan sila na papunta dyan sa hasyenda para kunin kayo. Gagamitin raw kayong hostage para hindi matuloy yung raid. Ano? Hindi pwedeng mangyari yan. Nasaan na sila? Malapit na sila, sir. Paalis na rin kami dyan, kasama yung mga pulis para harangin sila. Basta huwag kayong lalabas ng main house. Siguraduhin yung safe si Ma'am Emily. Sige, bilisan niyo Marcos. Hihintayin ko kayo rito. Bumalik si Eman kay Emily na may bakas ng takot sa mukha. Emily, kailangan natin pumasok sa loob. Ngayon na. Bakit? Ano nangyayari? Eman, tinatakot mo ako. Wala nang oras para magpaliwanag. Basta maniwala ka sa akin. Kailangan nating magtago sa loob ng bahay niyo. Tawagin mo si Manang Celia at yung iba pang katulong. Sabihin mo ilak lahat ng pinto. Eman, ano ba talaga yung totoo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Binuhat ni Eman si Emily mula sa wheelchair dahil mas mabilis silang makakakilos kung ganon. Nagulat ang dalaga pero hindi na nakapalag dahil seryosong-seryoso ang mukha ng binata. Pumasok sila sa loob at agad na sinarado ni Eman ang malaking pintuan. Anong nangyayari rito? Eman, bakit mo binuhat si Emily? Manang, ilak niyo lahat ng pinto tsaka bintana. May mga masasamang tao na susugod dito. Huwag kayong titingin sa labas, kahit na anong marinig niyo. Eman, sabihin mo na sa akin, sino ka ba talaga? Bakit may mga taong susugod dito para sa'yo? Hindi ka lang basta hardinero, di ba? Napatingin si Eman sa mga mata ni Emily. Alam niyang ito na yung oras para magsabi ng totoo. Pero narinig na nila yung ingay ng mga sasakyan na humihinto sa labas ng gate. Maririnig din ang pagsigaw ng mga lalaki. Emmanuel Chongo! Alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong sunugin namin tong bahay. Napatakip ng bibig si Emily.
Tumingin siya kay Emma na punong-puno ng pagtataka at gulat. Emmanuel Chonggo? Yung negosyante na nasa balita? Ikaw yun? Emily, pasensya na. Magpapaliwanag ako mamaya. Pero sa ngayon, kailangan ko kayong iligtas. Kumuha si Emma ng isang bakal na harang sa pinto. Pinatabi niya sina Emily at yung mga katulong sa ilalim ng matibay na mesa sa dining area. Huwag kayong aalis dyan, kahit na anong mangyari. Maya-maya pa, narinig na nila ang pagbasag ng mga salamin sa bintana. May mga lalaking pilit na pumapasok, pero bago pa man sila tuluyang makapasok sa loob, narinig na ang sirena ng mga pulis sa labas. Ibaba niyo yung mga armas niyo! Napapaligiran na namin kayo! Nagsimula ang kaguluhan sa labas. Putukan ng baril at sigawan ang namayani sa dating tahimik na hasyenda. Nanginginig si Emily sa takot habang nakakapit sa braso ni Manang Celia. Si Emma naman ay nanatiling nakabantay sa harap nila at handang lumaban kung may makakapasok man. Pagkalipas ng ilang minuto, tumahimik ang paligid. May kumatok ng mahinahon sa pintuan. Sir, si Marcos to. Safe na po. Nakuha na namin silang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Eman ang pinto. Pumasok si Marcos kasama ang ilang pulis. Nakita ni Emily kung paano yumuko ang mga ito kay Eman bilang tanda ng paggalang. Sir, naaresto na rin si Falcon sa Manila. Tapos na po yung gulo. Pwede na kayong bumalik. Humarap si Eman kay Emily. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanan na nalaman nito. So, totoo nga. Pinaglalaruan mo lang ako, Eman. O Emmanuel. Emily, hindi ganun yun. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hardinero, naniwala ako sa'yo. Binuksan ko yung buhay ko sa'yo kasi akala ko pareho tayo. Pero isa ka palang negosyante na ginawa lang hideout yung bahay namin. Emily, please. Umalis ka na. Sabi ng tauhan mo tapos na yung gulo, diba? Pwede ka nang bumalik sa tunay mong buhay. Iwan mo na kami rito. Tumalikod si Emily at pilit na pinaandar ang kanyang wheelchair palayo kay Eman. Gusto siyang habulin ni Eman pero pinigilan siya ni Marcos. Sir, hayaan niyo muna siya. Maraming nangyari ngayong araw. Kailangan niyo na ring asikasuhin yung kumpanya. Naiwang nakatayo si Eman sa gitna ng wasak na sala. Nakuha nga niya ang kaligtasan niya, pero pakiramdam niya na wala naman yung pinakamahalagang bagay na nahanap niya sa probinsya. Lumipas ang ilang araw matapos ang kaguluhan sa hasyenda, ang balita tungkol sa pagkakaaresto sa mga Falcon at ang pagbabalik ni Emmanuel Chonggo sa negosyo ay naging headline sa lahat ng pahayagan at TV stations. Pero sa loob ng malaking bahay sa probinsya, para bang huminto ang mundo para kay Emily. Hindi siya lumalabas ng kanyang kwarto at kahit ang mga paborito niyang bulaklak sa garden ay hindi na niya sinusulyapan. Isang umaga, habang nakatulala si Emily sa bintana, pumasok si Manang Celia na may dalang tray ng pagkain. Emily, anak, kumain ka na muna. Ilang araw ka na ring halos walang kinakain. Mamamayat ka na niya ng husto. Wala po akong gana, Manang. Parang nawalan na rin ako ng dahilang lumabas. Ang sakit lang isipin na yung taong inakala kong totoo sa akin, negosyante pala na nagtatago lang. Alam mo anak, hindi naman siguro lahat ng pinakita ni Eman sa'yo kasinungalingan. Nakita ko kung paano kanya tignan. At nung araw na sumugod yung mga masamang tao rito, mas inuna kanyang iligtas kaysa sa sarili niya. Pero bakit kailangan niyang magsinungaling? Bakit kailangan niyang magpanggap na hardinero? Kung sinabi niya yung totoo nung una pa lang, baka mas naintindihan ko pa. Baka natatakot lang siya na layuan mo siya kapag nalaman mong malaking tao pala siya. O baka gusto lang din niyang maranasan yung mahalin bilang isang simpleng tao, hindi dahil sa pera niya. Hindi sumagot si Emily. Napatingin siya sa isang maliit na sketch na iniwan ni Eman sa gilid ng mesa nung isang gabi. Isang drawing ng sunflower na may sulat na, "You are my sunshine." Napaluha si Emily habang hinahawakan ng papel. Samantala, sa isang malaking opisina sa Maynila, nakaupo si Emmanuel sa kaniyang swivel chair. Suot niya ang isang mamahaling suit, maayos ang buhok at napapalibutan ng mga bodyguard.
Pero kahit nakuha na niya uli ang kontrol sa kanyang kumpanya, hindi siya masaya. Pumasok si Marcos dalang ilang papeles. Sir, tapos na po yung audit. Lahat ng nakaw na yaman ng mga Falcon na freeze na ng gobyerno. Wala na silang kawala. Panalo na tayo, sir. Salamat, Marcos. Pero parang wala namang kwenta yung panalong to kung wala si Emily. Kumusta na siya? May balita ba sa asyenda? Tumawag po ako kay Mang Teroy kaninang umaga. Sabi niya, hindi raw kumakain ng maayos si Ma'am Emily. Madalas lang daw itong nasa loob ng kwarto tsaka ayaw makipag-usap kahit kanino. Napahawak si Emmanuel sa kaniyang ulo. Hindi niya matanggap na siya ang dahilan ng paghihirap ng kalooban ng babaeng mahal niya. Marcos, ihanda mong kotse. Babalik tayo sa Hacienda Pula. Ngayon din. Pero sir, marami pa kayong meetings ngayon. May interview pa kayo sa TV tungkol sa pagbabalik niyo. I-cancel mo lahat yan. Mas mahalaga si Emily kaysa sa anumang interview o meeting. Hindi ko hahayaang matapos ang lahat ng ganito lang. Mabilis na bumiyahe si Emmanuel pabalik sa probinsya. Hindi na siya nakasuot ng panghardinero, pero sa loob niya, siya pa rin yung Emma na nahanap yung kapayapaan sa piling ni Emily. Pagdating nila sa gate ng hacienda, pinagbuksan sila ni Mang Teroy. Sir Emmanuel, Eman, butit bumalik ka. Kanina pa matamblay yung bata sa itaas. Pasensya na po, Mang Teroy. Aayusin ko po lahat. Agad na tumuloy si Emmanuel sa kwarto ni Emily. Kumatok siya ng marahan, pero walang sumasagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto at nakita si Emily na nakaupo sa kanyang wheelchair habang nakatingin sa labas ng bintana. Emily. Nagulat si Emily at mabilis na napaikot ang kanyang wheelchair. Nakita niya si Emmanuel na nakatayo doon. Mukhang formal pero bakas ang lungkot sa mga mata. Anong ginagawa mo rito, Mr. Chongo? Akala ko ba nakuha mo na ang gusto mo at bumalik ka na sa trono mo? Emily, please. Pakinggan mo muna ako. Kaya lang naman ako nagpanggap na hardinero dahil kailangan kong mabuhay. Pinagbabantaan yung buhay ko at yung hacienda nyo lang ang naisip kong ligtas na lugar. Naintindihan ko yun. Pero bakit hindi ka nagsabi nung naging magkaibigan na tayo? Bakit mo hinayaan na mahulog ako sa isang taong hindi naman pala totoo? Totoo yung nararamdaman ko sa'yo, Emily. Yung pagiging negosyante ko. Titulo lang yun. Pero yung mga hapon na magkasama tayo sa garden, yung mga pag-usap natin tungkol sa mga pangarap mo, yung pag-aalaga ko sa'yo, lahat yun galing sa puso ko. Yung Emma na nakilala mo, yun ang totoong ako. Hindi ko na alam kung ano yung paniniwalaan ko, Eman. Pakiramdam ko, naging bahagi lang ako ng disguise mo. Lumapit si Emmanuel at lumuhod sa tapat ng wheelchair ni Emily. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga kahit pilit itong bumibitaw. Hindi kita ginamit. Nung nalaman ng mga kalaban ko kung nasan ako, yung unang pumasok sa isip ko, hindi yung pera ko o yung kumpanya ko, kundi yung kaligtasan mo. Kung hindi kita mahal, sana tumakas na lang ako mag-isa. Pero mas pinili kong manatili para protektahan ka. Pero aalis ka rin naman, di ba? May buhay ka sa Manila. May malaking kumpanya ka doon. Samantalang ako, nandito lang sa wheelchair ko. Hindi makaalis sa hacienda na to. Sinong nagsabing aalis ako nang hindi ka kasama? Emily, bumalik ako rito para ayusin lahat. At may dala rin akong magandang balita. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamagaling na orthopedic specialist sa ibang bansa. Sabi nila, may bagong therapy tsaka surgery na pwedeng makatulong sa kalagayan mo. Hindi ako susuko hanggat hindi kita nakikitang naglalakad. Napatitig si Emily kay Emmanuel. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Gagawin mo yun? Para sa akin? Gagawin ko lahat para sa'yo. Patawarin mo na ako, Emily. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na totoo ako. Umiyak si Emily at sa pagkakataong to, niyakap niya ng mahigpit si Emmanuel. Ramdam niya ang init ng yakap na matagal niyang hindi naramdaman. Nakakainis ka. Bakit ba hindi kita matiis? Pero, seryoso ba yung tungkol sa paglalakad ko? Seryoso ako. Hahanap tayo ng paraan. Magkasama nating haharapin lahat. Hindi na ako magtatago, Emily. At hinding-hindi ko na rin itatago yung pagmamahal ko sa'yo. Habang magkayakap silang dalawa, pumasok ang liwanag ng araw sa bintana na para bang nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanilang dalawa. Alam nilang marami pang kailangan ayusin, pero sa puntong yun,
Sapat na yung nahanap nila ang isa't isa sa gitna ng mga lihim at saka panganib. Ilang buwan yun lumipas matapos ang mainit na pagtatapat ni na Emmanuel at Emily sa hasyenda. Yung gulo sa Maynila ay tuluyan na ring nabaon sa limot pagkatapos masentensyahan ng mga Falcon. Pero para kay Emmanuel, yung mas mahalagang laban ay yung pangakong binitawan niya kay Emily, yung pagkakataong muling makalakad ang dalaga. Dinala ni Emmanuel si Emily sa isang private hospital sa ibang bansa para sa kanyang operasyon at masusing physical therapy. Sa bawat hakbang, sa bawat sakit na nararamdaman ni Emily sa kaniyang mga binti, hindi bumitaw si Emmanuel sa kaniyang tabi. Isang hapon, bumalik sila sa hasyenda pula. Pero sa pagkakataong to, hindi na nagtatago si Emmanuel. Yung dati niyang suot na panghardinero ay napalitan ng isang simpleng polo, habang si Emily naman ay nakasuot ng isang napakagandang puti na dress. Handa ka na ba, Emily? Dahan-dahan lang Huwag mong biglain. Kinakabahan ako, Eman. Paano kung matumba ako? Nandito ako. Hindi kita hahayaang matumba. Hawakan mo lang yung kamay ko. Dahan-dahang tumayo si Emily mula sa kanyang pagkakaupo. Sa tulong ng kanyang mga saklay at ng matibay na bisig ni Emmanuel, nagawa niyang ihakbang ang kanang paa niya. Kasunod nito ang kaliwa naman. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti, bawat hakbang ay puno ng tagumpay para sa kaniya. Eman, nakikita mo ba? Nakakahakbang na ako. Totoo na ba to o panaginip lang? Totoo to, Emily. Sabi ko naman sa'yo, walang imposible. Ang tapang mo. Proud na proud ako sa'yo. Nakarating sila sa gitna ng garden, sa mismong pwesto kung saan sila unang nagkakilala, nung si Emmanuel ay nagpapanggap pang hardinero. Huminto sila sa tapat ng mga rosas na malalaguna ang mga bulaklak. Salamat, Emmanuel. Hindi lang yung kakayahan kong lumakad yung ibinigay mo sa akin, kundi pati na rin yung lakas ng loob na harapin ang mundo. Wala yun, Emily. Utang ko rin sa iyo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa katahimikang nahanap ko rito kasama ka, baka habang buhay na lang akong naging walang puso, tsaka laging takot. Binitawan ni Emily ang kanyang mga saklay at sumandal sa dibdib ni Emmanuel. Hinawakan ni Emmanuel ang kanyang mukha at tinignan siya ng diretso sa mga mata. Emily, matagal na tayong magkasama sa gitna ng hirap tsaka saya. Pero ngayon, gusto kong maging opisyal na lahat. Gusto kong maging katuwang mo sa buong buhay mo. Lumuhod si Emmanuel sa damuhan, kumuha ng isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang kumikinang na diamante ang tumambad kay Emily. Emily, papayag ka bang maging asawa ko? Panghako, kahit anong yaman yung meron ako, ikaw pa rin yung pinakamahalagang investment sa buhay ko. Umiyak si Emily sa sobrang saya. Hindi niya akalain na yung simpleng hardinero na nagdidilig ng mga rosas niya noon ay siyang mag-aalay sa kanya ng buong mundo ngayon. Oo, Emmanuel. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Mayaman ka man o mahirap, ikaw lang yung lalaking mamahalin ko habang buhay. Isinuot ni Emmanuel ang singsing sa daliri ni Emily at binuhat siya sa gitna ng mga bulaklak. Nagpalakpakan sina Mang Teroy at Manang Celia na kanina pa pala nanonood mula sa malayo. Aba, yung hardinero natin, nakuha na yung prinsesa ng hasyenda. Sabi ko na nga ba, sa kasalan din ang tuloy ng dalawang ito. Natawa sina Emmanuel at Emily. Sa puntong yun, wala na silang kailangan itago. Naging masaya ang pamumuhay nila. Yung hasyenda ay ginawa nilang isang foundation para sa mga batang may kapansanan, kung saan si Emily yung nagsisilbing head. Si Emmanuel naman ay patuloy na nagpapatakbo ng kanyang kumpanya sa Maynila, pero tuwing weekend, bumabalik siya sa probinsya para maging isang simpleng asawa at paminsan-minsan ay nagdidilig pa rin ng mga halaman sa kanilang garden. Hoy, Mr. Mayaman, bakit ka na naman nagbubungkal dyan? Baka madumihan yung mahal mong damit. Hayaan mo na, Emily. Namimiss ko lang yung pinagmula natin. At saka, kailangan kong siguraduhin na laging maganda yung garden mo. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Laging namumukadkad. Bolero ka talaga. Halika na nga rito. Handa na yung merienda natin.
Naglakad si Emily patungo kay Emmanuel nang hindi na gumagamit ng saklay. Isang himalang bunga ng pag-ibig at pagsisikap. Nagyakapan silang dalawa habang nakatingin sa malawak na lupain na naging saksi sa kakaiba nilang kwento. Lumipas ang 1 taon matapos ang ingranding kasal nilang dalawa. Ginanap mismo ito sa hardin ng Hacienda Pula. Ngayon, yung dating taguan ni Emmanuel ay naging opisyal na nilang tahanan. Kahit na kailangan pa ring bumisita ni Emmanuel sa Manila para sa mga board meetings niya, sinisiguro niyang mas maraming oras yung ginugugol niya sa probinsya. Isang maaliwalas na umaga, nagising si Emmanuel na wala sa tabi niya si Emily. Ngumiti siya dahil alam na niya kung nasaan ito. Pagbaba niya ng garden, nakita niyang asawa niya na nakatayo habang maingat na nagugupit ng mga tuyong dahon sa mga tanim nilang orchids. Ang aga naman ng pinakamagandang hardinera sa buong mundo. Hindi ba bawal pa sa'yo yung masyadong matagal na nakatayo, sabi ng doktor? Man, nakita mo naman 'di ba? Malakas na yung mga binti ko. At saka, hindi ko matiis na hindi asikusuhin tong mga paborito nating bulaklak. Parang kailan lang. Nakaupo lang ako dyan sa wheelchair tsaka pinapanood kitang magpawis dito. Ngayon, ako naman yung nakatayo habang nag-aasikaso ng mga bulaklak dito. At kahit kailan, hindi ko pagsisisihan yung pagpapapawis dito. Kung hindi dahil sa pagpapanggap ko, baka hanggang ngayon, puro pera at takot pa rin yung laman ng utak ko. Lumapit si Emmanuel kay Emily at niyakap ito mula sa likod. Ipinatong niya ang baba niya sa balikat ng asawa habang pinagmamasdan ang malawak na taniman. Naisip ko lang, Eman, paano kung hindi ka pinagbantaan ng mga taong yon? Paano kung naging maayos lang yung takbo ng negosyo mo noon? Magkikita kaya tayo? Naniniwala ako sa tadhana, Emily. Siguro, gagawa at gagawa yung langit ng paraan para magtagpo tayo. Baka bigla na lang akong maligaw dito sa probinsya dahil nasiraan ako ng kotse. O baka mabili ko tong katabing loto nyo. Pero kahit anong mangyari, hahanapin kita. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Ngumiti sila habang yakap ang isa't isa. Habang pasikat ng pasikat ang araw, nananatili pa rin silang magkayakap. Sa harap ng hasyendang pinagtaguan niya lang noon, nahanap ni Emmanuel yung saya at pag-asa kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Wakas.